Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima. Malapit sa puso ko ang mahal na Birhen ng Fatima at ang Fatima mismo dahil nakwento ko na sa inyo ito na sa lugar na ito ko natanggap ang aking first assignment as parish priest. Nandun ako sa Portugal, nandun ako sa Fatima, nung tawagan ako ni Monsignor Reggie at sabihin ako na ang magiging bagong kura paroko ng Nuestra Señora de la Soledad. No? Kaya malapit sa puso ko ang mahal na Birhen at akin pa rin naaalala ang mga panahon na yon. At nais kong parangalan ang mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng kanyang aparisyon. No? Nangyari ang aparisyon May 13, 1917. Higit 100 taon. To be exact, 109 years. No? Simula ng mag-aparisyon ng mahal na ina sa tatlong bata na sina Lucia, Francisco at Jacinta. At merong dalang mensahe ang mahal na ina. Kaya siya nagpakita, kaya siya nag-aparisyon sa tatlong bata. At ang kanyang tatlong mensahe ay ang magdasal ng rosaryo para sa kapayapaan, para sa katapusan ng unang pandaigdigang gera o World War I o the first. At para sa mga makasalanan. Tatlo, ang intensyon ng mahal na ina, ang magdasal ng rosaryo, para sa kapayapaan, katapusan ng gera, at para sa mga makasalanan. Kung babalikan natin ang tatlong mensahe na ito at tatlong intensyon ng mahal na ina 109 years ago, hindi ba tila wala pa ding pinagkaiba ang mensahe na kailangan natin sa panahon ngayon? Ang kapayapaan, hindi ba? Hanggang ngayon, patuloy pa din ang alitan. Huwag na tayong lumayo sa sarili na lang nating bansa. Yung mga inaasahan nating mga namumuno, sila pa ang nagsisimula ng gulo. Tama ba? No? Nananahimik tayo, di ba? No? Nananahimik tayo, nangampanya sila, kinamayan kayo, lumapit sa atin, naniwala tayo. Pero ngayon, ano? Sila ang pasimuno ng gulo. Tingnan mo nga naman, ano? No? Kaya wala tayong kapayapaan eh. Di ba? Sa kanila mo nakikita ang gulo. At kahit sila ang gulo-gulo, sa gulo nga natatawa na lang tayo. Kasi para na silang mga kengkoy. Di ba? Natatawa ba kayo? Natatawa na lang, pero di ba? Naguguluhan tayo.
Parang wala tayong kapayapaan. Paano tayong papayapa niyan? Akala mo naman ang yaman ng ating bansa. 'Di ba? Well, mayaman talaga. Pero hindi kasi nagagamit sa tama. Kinukuha ng ilan. Kaya sinong walang kapayapaan? Tayong mga mahihirap. At hindi lang yung mahihirap, syempre yung mga sinasabing middle class ngayon, walang kapayapaan. Kung sino pa may trabaho, pagtingin mo ng bill ng Meralco, di ba? Ikaw sasalo. Noong mga gastusin ng mahihirap, na dapat sino? Yung mga inupunin nyo sa pwesto. Yung mga binoto natin. Kaya wala tayong kapayapaan eh. Kaya kung sila magulo, paano nila maayos ang gulo ng isang bansa? Matatawa ka na lang. Kasi ganyan naman ang Pinoy. Masayahin. Hahanap na lang ng pagkakatuwaan, pagkakasiyahan. Diba? Nakakatawa ba ang may madapa? Hello? Di ba? Hindi naman talaga nakakatawa yan. Nakakatawa yan. Pero tinatawanan na lang. No? Ang dami ko nga nakita. No? Nilagyan pa ng tugtog. Tumatakbo, may tugtog, may background music pa. Di ba? No, naghahabulan. Para, gulo-gulo. Hindi ba? Kaya, yan 109 years ago, ang sabi ng mahal na Birhen, magdasal para sa kapayapaan. At pangalawa, sabi ng mahal na Birhen, magdasal ng rosaryo para sa pandaigdigang gera. 109 years ago, may gera. At makalipas ang 109 years, meron pa ring gera sa gitnang silangan ng mundo. Na kahit tayo ay nasa Asia, apektado. Wala naman talagang nananalo sa gera dahil marami ang apektado. Kaya kailangan nating ipagdasal ang mga naaapektuhan at nasasaktan ng dahil sa gera. Maring hindi tayo pisikal na nasasaktan, pero ang ating ekonomiya, sakit na, wasak na, apektado tayo. At kung siseryosohin natin ito, talaga, wala man tayong nakikitang mga missile, pero ginigera tayo. Yung parang ang hirap mabuhay, yung kakarampot mong sweldo, pababa ng pababa ang halaga, na halos wala ka nang mabili. Kaya apektado tayo, kahit malayo tayo. Pero alam nyo, kaya nabibilib ako Nakwento ko na to at napasalamatan natin yung ating isa sa online pledger. Alam mo, nasa Middle East, ginigera, nahihirapan sila, pero hindi pa rin nalilimutan ang ating parokya. Hindi niya nalilimutan na magpadala ng kanyang ipinangako. At hindi maliit na halaga ito. Malaking halaga, malaki para sa atin, sapat para makapagbigay ng scholar, sapat para makapagbayad ng kuryente, sapat para makapagpakain. Kaya, sobrang pasalamat ko. Sobra akong nahahumble. Kasi may tao na kahit na ginigera, naisip pa rin maging tapat. Tayo kaya, krisis na, paano tayo gumastos? Iniingatan ba natin ang ating mga pera? Hello? O sige pa rin tayo sa sugal? Sige pa rin tayo sa bisyo? Hello? Tapos magrereklamo, ang hirap ng buhay. May gera, may krisis. Kailangan nating magdasal. At pangatlo, na panawagan ng mahal na ina, na magdasal ng rosaryo para sa mga makasalanan. Nakakakilabot kung paano ang mga nakakagawa ng kasalanan ay sila pa ang nabubuhay at ang inosente ang napatay. Nakakainis tignan
ang isang mataas na tao na nakakagawa ng malaking kasalanan sa bayan at hindi napapanagot, samantalang yung mga maliliit na tao na nagkamali, agad pinagdudusahan sa kulungan. 'Di ba? Hindi ba tayo kinikilabutan sa ganon? No? Yung mga matataas sa tao, may malaking kasalanan sa ating bayan, hindi man lang makapagpaliwanag. At nakakainis, pangangatwiranan. Pangangatwiranan. At tayo naman, mga uto-uto, sinusuportahan. Hello? Ano ba? Kailangan natin magdasal sa mga makasalanan. Kasi kahit ang demonyo, double time. No? Sa panahon ngayon, double time ang demonyo. Kasi alam na nga ng tao na masama ang ginagawa. Ang mga tao, ayan, kinakampihan pa. Kaya kung double time ang demonyo, dapat triple time. Mas dagdagan natin ang pagdarasal. Dahil ang laging apektado, tayo. Tayo. Kaya yung mga makasalanan, ipagdasal. Ipagdasal. Lahat ito, mula noon hanggang ngayon, panawagan ng mahal na Birhen ng Fatima. Kaya nga, hindi tayo dapat tumigil sa pagdadasal. Dahil napakadami nating pinagdadaanan at higit sa lahat, hindi natin papayagang manalo ang kasamaan sa kabutihan. Ito ang tinuturo sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nang sabihin niyang higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung tutuusin, wala naman sana tayong pinagdadaanan kung tayo lang ay natututong makinig at tuparin ang salita ng Diyos. Meron ba tayong suliranin? Meron ba tayong krisis kung tayo lang ay sumusunod at tumutupad sa salita ng Diyos? Kaya wala tayong kapayapaan. Kaya may gera at may mga makasalanan ay dahil merong hindi nakinig at tumupad sa salita ng Diyos. Meron bang magtatago kung wala namang kasalanan? Hello? O ngayon, tago ka ng tago. Noon, ang yabang-yabang mo. Di ba nakakagigil eh? Di ba? Ang sarap trash talkin eh. Di ba? Ang sarap pakipagsagutan na lang ng ganun eh. Di ba? Noon, ang yabang mo, make my day. Wow. O sige, intay ka lang, wait ka lang. Ngayon, nakikiusap. Ang bait-bait. Hindi ba? O, nag-Bible study pa daw yan. Meron bang kaguluhan kung wala namang nagsisiraan at nagpapataasan? Meron bang gera kung lahat ay nagbibigayan at nagkakaunawaan? O yung gera, huwag na tayo lumabas sa loob ng bahay. Hindi ba kapag may gera sa loob ng bahay, magulo. Kahit hindi ka kasali sa gera, apektado ang buong bahay. At ganyan din sa mundo, yung gera. No? Kung meron lang talagang nagbibigayan, kung meron lang talagang nagkakaunawaan, walang gera. Kaya kung tayo lang ay tumutupad, tayo lang ay nakikinig sa salita ng Diyos, sabi, tayo ay mapapalad. No? Kaya, yung mga makasalanan, kasalanan ninyo yan. Kung nakinig lang at tumupad sa salita ng Diyos. Alam mo, kahapon, nagmisa nobinaryo ako sa isang parokya sa Makati. At yung, hindi pala, Tagig na pala siya ngayon, sorry. No? At yung parish priest doon, nagkwento sa akin, na siya ay nagmimisa sa Senate, sa Senado, no? Naimbitahan magmisa sa Senado, no? At sabi niya sa akin, nakwento niya, Father,
No? Siguro kung yung mga senador nagsisimba lang tuwing merong misa sa Senado, no? Tingin ko hindi naman magkakaroon ng gulo. No? Tingin ko hindi niya kailangan makiusap dahil wala siyang ginawang kasalanan. Ayun, totoo nga. Kaya ang tao kapag nawalay sa Diyos, napalayo sa Diyos, wala nang naririnig na salita ng Diyos, sigurado magkakandaloko-loko ang buhay. Hindi naman talaga kailangan makiusap kung wala ka talagang kasalanan. Kaya ipagdasal natin ang mga yan. Mga kapatid, lahat ng problema at pinagdadaanan natin ay kadalasan ang may kasalanan, tayo rin. Kung gaya ni Maria, nakinig at tumupad tayo sa Diyos, walang dahilan para hindi tayo pagpalain. Amen? Amen.